Sa palagay mo ba, kikita tayo dito? Oo. Sigurado. Sigurado to. Ang SRP po niyan ay umabot po ng ayun, shoutout guys. Meron tayong hinihintay ngayong hapon. Araw po ng Martes. Bali merong magdi-deliver. Pero wala pa rin. Yung driver nagpunta kanina. Tinanong kung pwedeng makapasok dito sa may amin. Sabi ko po pwede naman. So tingnan natin. Baka ibinaba na lang dyan sa may sentro. So alamin natin ano. Samahan nyo ako. Ito po muna ang ating ang vlog sa ngayon. Isa ito sa matagal na po nating pinangarap. Pero mukhang ngayon lang po matutupad. So maya maya ng konti, malalaman nyo po yun. Iba tama mo rin. So yung mga kababayan po natin, mga kalingap dyan, mga katugang, yun po bali ang unit natin, bagong bili po natin, isa pong Yan Marian.
Masasabi ko lang po dito, siyempre una, maraming salamat po sa Diyos. At siyempre po doon sa mga tumutulong po sa atin para mabili po itong unit na ito. At siyempre ho, i-anticipate na po natin. Dahil sa malamang sa mga comment section, maraming magtatanong, Kuya July, magkano naman po yung unit na yan? So sa inyo pong kaalaman, ang SRP po niyan ay umabot po ng 2.29 million o kaya 2,290,000. Nice. Tapos maraming option po silang ino-offer mga kalingap. Pwede po tayo mag-down ng 25% o kaya 30%. Tapos yung remaining balance, huhulugan po natin within 3 years. Sa bawat taon, 2 beses po tayo maghuhulog. Kaya lalabas every 6 months po mga kalingap. Kaso nga lang po, yung remaining balance, meron pong interest po yun. Bali 18% per annum. Kaya kung sakasakali po magda-down po tayo ng 25%, more or less, kulang-kulang 600,000 po yan. Tapos yung balance pong 1.7 million, hahatiin po yun sa 6 na bigay. Kaso nga lang po mayroong kasamang interest po yun. Kaya lalabas po yan, more or less, nasa 440,000 pesos sa bawat hulog po natin. Every 6 months po yun. Ngayon kung sakasakaling 1 million po ang i-down po natin, yung balance ho ay ganun din. I-divide po natin ng 6 months plus 18% interest per annum. Lalabas po yan, nasa 331,000 per hulog. So medyo magaan-gaan po mga kalingap. Dahil 6 months po yun. So kung sakasakali pong pag-iipunan natin, baka sakaling mabuo na po natin yon bago abutin po yung araw po ng paghuhulog po natin. Kaso nga lang po, talagang merong interest. Doon po sa 1 million down payment, yung binayaran pong interest, lalabas po, kulang-kulang 700,000. Dahil ano po yon 18% times 3. So lalabas po yung balanse, kukuhanan po natin ng 54% as interest. Pero kung gusto po nating maiwasan po yung interest, pwede po nating bayaran ng cash. Magkakaroon pa po tayo ng magandang discount. Kung sakasakali pong ikakas po ito, papatak na lang po yun mga 2.1 million more or less. Depende po yan sa pakikipagtawaran po natin dun sa ahente o kaya dun sa opisina ng Adamco. Kasi yung unit po natin sa ngayon, doon po natin kinuha mismo, dun sa distributor po talaga dito sa Bicol ng mga Yanmar. Ngayon ang tanong, ano ang mga dahilan bakit kumuha pa si Kuya July ng isa pang unit? Base ho kasi sa experience po natin mga kalingap, nung nasiraan po tayo nung nakaraan, medyo nahirapan po tayo. Ang ginawa natin, nakiusap tayo sa ibang unit para pumasok po muna. Kaso nga lang siyempre po, marami pang inani, sayang din po yon. So ang ginawa po natin ngayon, meron tayong backup. Para kung sakasakaling masiraan, meron agad magre-rescue. So at least ho, hindi na ho mapapaiba yung i-harvest po natin. Tapos hindi pa po tayo masisira sa ating mga kliyente. Tapos pangalawa, sa totoong usapan ho mga kalingap, kapag ka po anihan, kulang po talaga yung unit. Kaso nga lang po, kapag ka po hindi anihan, mababakante po talaga yan. Tapos yung pangatlo, dapat meron po tayong magaling na operator. So sa pagkakataon pong ito, meron po tayong magaling na operator. Base po sa background niya, sa history, maaasahan po natin siya. Kaya po tayo kumuha po ng mas malaking unit. So siya po ang ating operator, si Joseph. Sep, ano masasabi mo sa ganitong unit? Okay ba ito? Okay po. Mas maganda po kung sa ano po mas mabilis ang mas saka mas siya mas malakas. Mas malakas siya. Mas malakas. Base experience sa isang araw, mga ilang hektarya ang kayang anihin? Mga 4 hanggang 5. 4 hanggang 5. Depende po sa field na pag-anoan, kung isang bagsakan lang doon lang ang 5 hektaryang 'yon, kayang tapusin maghapon. Pero kung palipat-lipat, hindi kakayanin. Mga 3 lang. Oo. So ibig sabihin ba yung ganitong unit medyo malakas itong mag-harvest talaga? Malakas, mabilis. Sa palagay mo ba kikita tayo dito? Oo. Sigurado. Sigurado. Sa palagay mo ba kikita tayo dito? Oo. Sigurado. Sigurado. So yan po, siya po bali ang operator po natin. Siya ang hahawak nitong Yanmar na ito. So yan po yung dahilan kung bakit po tayo kumuha pa ng isa pa pong unit na medyo malaki-laki. Actually po mga katugang mga kalingap, sa totoong usapan, yung unang unit po natin, hindi pa po tayo nakakabawi. Kulang-kulang 3 years na po yun, ano? So may mga naging problema ho. Kaso nga lang po, alam ko naman po kung saan nagka-problema. So yung problema na yun po yung nire-resolve po natin para hindi na po maulit. Tama kayo, tama kayo. Pero hindi pa naman po tayo nawawalan ng pag-asa na yung unang unit natin ay makakabawi. Dahil medyo matagal naman po yung lifespan po niyan, lalong-lalo na po kapag po nami-maintain po natin ng maayos. Ngayon ang tanong, saan naman tayo kumuha ng pinang-down po dito sa ating unit mga kalingap? Siyempre po, pinagsama-sama po natin yung konting kita po dun sa lumang harvester po natin, yung kita natin sa ating farm, tapos yung konting nakuha rin po natin bilang isang OFW, nakapagtabi tayo ng konti, idinagdag po natin dito. At saka syempre sa mga viewers natin, kasama po kayo dahil yung iba po dito, kinuha ko rin po sa kita natin sa YouTube mga kalingap. Kahit konting part po yon, pero nakatulong po yon.
Sana all. Kaya masabi po natin, maraming salamat po sa mga viewers po natin na patuloy pong sumusuporta po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon lastly, maaari yung iba magtanong, Kuya July, may recommend mo ba na kami ay bumili rin po ng harvester? Ang masasabi ko lang po mga kalingap, depende. Kung kayo po ay merong sapat na budget, tapos meron kayong sinasaka, at meron po kayong market o kaya inaasang iha-harvest, po pwede po kayong kumuha. At higit sa lahat, dapat po dito meron kayong siguradong operator. Yung operator na matino, dahil doon po nakasalalay para makabawi po tayo sa ating investment. Dahil sila po ang nakakaalam kung saan po yung aanihin, gaano kalawak, paano alagaan yung unit natin. Sa madaling salita, dapat ituring na pag-aari niya yung unit na yan para siguradong maalagaan po mga kalingap. Pero kung wala po yun, wag po kayong sumubok kasi sakit ng ulo po yan. Dahil marami tayong kaibigan na talaga nagkalugi-lugi po sa pagbili po ng harvester na yan. Kahit nga po yung kakilala natin na halos supplier na po siya, lugi din po sa harvester. Dahil sa ibang lugar ho mga kalingap, kapag nakita may kumikita, ginagaya po yan. So kumukuha rin po yan ng maraming unit para kompetensyahin. So dapat nakahanda po tayo sa mga ganon. Kung tayo pa hindi nakahanda, mahihirapan po tayo. Dapat nag-aaralan po natin mga kalingap para hindi nyo po masisi si Kuya July doon po sa gustong gumaya sa ginawa po natin. So yun lang po ang aking may advice po sa inyo mga kalingap. Bagamat siyempre ho, kapag ka po naman malawak yung aanihin, yung harvester po natin, malaki rin po yung kita. Yung iba nga pong nakakausap po natin, yung panghulog po nila, nakukuha na po doon sa kita. So meron naman po mga case na ganon. Kaya kailangan pag-isipan po natin. Po pwedeng kumita, po pwedeng hindi. So yan po ang lagi nating isa-isip mga kalingap. So yan po, siguro po, yan lang po muna ang ating vlog sa ngayon patungkol po dito sa unit po natin. So masasabi ko na lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. At higit po sa lahat, maraming salamat po sa Diyos. So muli mga kalingap, pansamantala po magpapaalam po muna si Kuya July. Naway nakapagbigay po ako ng konting inspirasyon o kaya naman guide sa mga kaibigan po natin na medyo interested po sa ganitong business. So maraming salamat po sa inyo. Kita-kita tayong muli sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.